guys. Oo, ano? Kasi tatak. Dito ma'am. So ito. So ang total nating kinita is Hold up. Good day guys! Welcome na naman sa another episode ng ating Lalamove Adventure. Ayan, day 2. Meron na tayong booking na nakuha guys. Ayan, ano siya? Cabuyao to San Bartolome, Quezon City. Ang delivery fee niya is 1,144. At yan din yung mga pinadala, mga props gagamitin yata sa school. Tapos yun nga lang, punong-puno yung ating L3 kaya hindi na tayo makakapagsabay. Tinawagan ko na si Madam, sabi ko, ma'am, puno po yung L3 ko. Kayo na pong bahala pang dagdag sa gas kung meron. So yun guys, papunta na tayo doon ngayon. Isang booking lang tayo papunta ng Quezon City. Saklap. So update ko kayo mamaya guys. Saka sabi nga pala ni Madam, ay pwede tayong mag-skyway para mabilis. Nagkagring na rin siya. Kaya very good si Madam. Thank you, Madam. So ayan guys, papasok tayo ng north. Buti na lang napadaan ako dito. Magkapakabit na rin tayo ng AC trip. Kasi wala tayong AC trip kaya kailangan natin magpakabit. So papakabit muna tayo dito. At dito nga guys, wala pang 15 minutes natapos na yung pagkuha natin ng RFID ng Easy Trip. Ang kailangan nga pala dito guys is driver license, ORCR, amount nung ilalagay mo at saka yung email address mo. Dito nga pala ako nagpa-install sa may Balintawak bago ka pumasok ng NLEX. Okay. Paano ma'am to? I-exit ka kasi ako dyan sa may unang exit eh. Wala na akong babayaran. Salamat! So guys, nandito na tayo sa Quezon City, San Bartolome. Tapos according kay Google is 7 minutes na lang nandun na tayo sa drop-off point natin. Medyo traffic lang. Update ko kayo. Thank you Sige sir, thank you po. Sige po. Ito, babasahin na. Thank you sir Okay, thank you. May cellphone na nga. Okay. Sabay na lang siya kuya. Apo, sige po. Sige, thank you. Guys, may nakuha na tayong second booking kaso may problema. Hindi ko makontak si customer. Bawat try ko na kontakin, magre-ring lang ng 1 o 2 beses tapos biglang magiging busy. Naisip ko tuloy na baka fake booking ito. Kaya sinubukan ko kontakin si customer sa chat at nag-reply naman agad siya. After nun, tinry ko siyang tawagan dun sa isa kong phone na smart SIM. Hello sir? Ayun, okay na po. Nangamatay po kanina sir, ino-off, nag-ring ng 1 beses, 2 beses, tapos biglang pinapatay. Hindi po nag-ring dyan sir? Wala talaga. Siguro kasi, kanina kasi letter D yung network ko. Dito kasi, dito SIM kasi yung ginagamit ko sir kanina eh. Okay. Wala. Ganun ba? May send akong screenshot. Wala naman sa mga ano ko na tumawag. Pagkagaling din wala na pa. Ngayon ko lang ito na-encounter sir. Baka sa SIM nga, no?
Okay. Sige sir, tanong ko na lang sir, ano po yung gusto niyo ipadala sa Tansa? Ano siya, mga sofa. Sopa. Mga sopa, ilang piraso po? Kasya po kaya sa L300? Bali ano naman siya, 3 piratong mga maliit lang. Send ko picture. Sige po. Napunta na rin ako dyan sir. Okay. Natagalan lang kasi tinatawagan kita bago ako pumunta eh. Kaso mukhang madalas ko itong na-encounter sa dito sim eh. Baka may problema to. Akala ko yung iba fake booking. Sige po sir, papunta na po ako dyan. Hindi ako nakapagsagot kaya siguro ka na nga. Buti na lang pala nag-reply ka sa chat. Sige po, papunta na po ako dyan sir. Okay. Okay. Salamat. So, yun na nga guys, no? Na-drop off na natin yung mga props dito sa Quezon City. Medyo malayo. Tapos, hindi niya pinadrop dun sa drop off points ni Madam. Tapos, ang nagharap lang sa akin yung kanyang yung asawa yata niya yun. May sinakay lang sila. Tapos, sabi niya, babayaran na lang ako. Tapos, ihatid ko dito sa may FEU Diliman. Ayun, pinaba na natin. Ayun sila, maraming mga kabataan. Nakakamiss yung mga buhay estudyante ko nung panahon. Nakakamiss. Yung mga young generations. Palis na tayo dito ngayon sa FEU Diliman. Papunta na tayo ngayon sa pangalawa nating booking. Siya nga pala, yung binayad sa akin ni ma'am, kasama na yung mga toll fee, binili niya ako ng 2,000. Yung toll fee yata is umabot ng 698. Ayan, yung toll fee. Tapos binigyan niya ako ng 2,000. Tapos yung paghatid ko dito sa FEU Diliman, binigyan niya naman ako ng 600. So wala na doon sila Lalamove. Tapos, ayan, bali ngayon may nakuha tayong booking. Matandang Balara, papuntang Tansa, Cavite. Ang delivery fee niya is 10,800. 1,000. 1,080. 1,080. Ayan. So, ang layo niya sa pick-up point is 4.5 kilometers dito sa Matandang Balara. So, guys, ako kung baka na-encounter nyo dito sim, tinatawagan ko si sir. Nagre-ring siya mga 1-2 beses. Tapos, nagiging ino-off, tapos sasabihin busy yung number. Tapos sinat ko siya sa application kasi kailangan ko kasi ng pruweba na kinukontak ko siya para kung sakaling makancel yung booking, may pruweba ako na nagchat ako sa kanya. Pero nag-reply si sir. Tapos sabi niya wala daw natawag sa kanya. Tapos ang ginawa ko, tinawagan ko siya gamit naman yung smart ko. Ayun, nag-ring, tapos sinagot niya. Tapos wala naman daw talagang wala daw pumupunta sa kanya, wala daw tumatawag. Pinakita pa nga sa akin yung screenshot ng call niya, call record niya. Wala talaga. So, sa inyo ba guys, nakaka-encounter ba kayo din gumagamit ng dito SIM? Nakaka-encounter din ba kayo? So, update ko kayo guys pag naanda na tayo. Sabi, according kay client, 3 sopa daw na maliliit. So, sa part na to, bandang 2:00 na ng hapon. Kaya after namin ma-load yung second booking at makuhaan na ng picture sa application ni Lalamove, ay sinecured ko na yung pagkakasara ng pinto. Kailangan kasi natin itong ilock para hindi tayo madali ng mga masasamang tao. At dahil gutom na ako, pinasya ko nang kumain dito sa part na to. Ganito talaga ang buhay ng mga Lalamove driver. Hindi mo masasabi kung anong oras ka kakain. Ang mahalaga, dapat lagi kang may baon. Para anytime, pwede kang gumilid at pumarada, tapos kumain. Nang sa ganun, maiwasan mo ang malipasan ng gutom. Delikado din kasi yun guys, yung lagi kang nalilipasan ng gutom. Baka bigla ka na lang matulala at tumawa mag-isa. So, time check guys is 4:52 na ng hapon.
Currently na dito tayo sa C5. Kapipick up lang natin doon sa third booking natin, which is yung Mandaluyong to Kawit, Cavite. Yung pangalawang booking kasi natin is papunta ng Tansa. So along the way lang yung Kawit, Cavite. Yan, yung dalawang booking na yan. Yung third booking yung una nating i-deliver kasi siya yung along the way, yung Kawit. Tapos, update ko na lang kayo pag nandun na ako. Ciao. Ina, mali. Pasa. Mali yung pinasukan ko. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pulis ng may kawayan. Sobrang bigat po ba? Gandang gabi po. Medyo mabigat daw. Sila yung nagkarga eh. Medyo mabigat po. Oh, it's medyo malaki. Sulit po yata na yan eh, kahoy. Sapa. Kala ko ma'am, yung sabi ni mo, sir, ang laki po nito, ganyan-ganyan. Kasi may dala ako. Sabi ko, nung nakita ko na. Dito ma'am. Yes, dyan na kaya. Lahat okay na po ma'am. Okay na po ito. Salamat. Thank you. So, yun guys, na-drop off ko na yung booking number 3 natin. Ayun, nagbigay si ma'am ng 1,300. Ang kanyang delivery fee lang ay 950. Tapos nagbigay siya ng 1,300. So, may sobra na 350. Pero yung toll gate doon is 160. Tapos, meron siyang binayaran sa gate nila na 25 pesos. So, parang naging tip natin doon ay 165. 165 the tip. Yahoo! Ayos na. So currently guys, nandito tayo ngayon sa Kawit, Cavite. Malayo sa home base natin. So kanina pa ako nag-aabang ng booking na pwede kong makuha papunta ng Kabuyaw. Kaso problema, wala man lang kahit isa lumalabas dito sa Kawit, Cavite ng ganitong oras. Time check nga pala natin ay 7:18. Sus, gabi na. So makakauwi tayo nito baka mga alas 10 na. Mga ganon. Depende. Pag wala talagang lumalabas dito guys, bababa na ako. Okay lang naman kasi doble ang toll fee nito eh. Tapos may tip pa si ma'am na 165. So parang panggas na din natin yun sa pag-uwi natin. So hindi na ako mag-expressway. Pero tingnan ko kung mag-expressway pa rin ako, MCX. Pero ngayon kasi wala na traffic eh. So ayan. Papunta na ako ngayon sa third booking natin, sa drop off point. Update ko kayo mamaya, guys. So, yun na nga guys, no? Nakarating na tayo dito sa bahay. Time check is 9:52 ng gabi. Alas 11 ako lumabas kanina, so nasa 11 hours din tayong bumiyahe. So, na-drop off po yung last booking natin kanina sa Tansa. Is wala na akong nakuha ibang booking pa uwi, kaya biniyahe ko na, bumaba na rin ako papunta ng Kabuyaw. So, yun, 47 kilometers, wala tayong nakuha booking. So, okay lang. Tapos, yun, yung na-drop off namin kanina, yung last natin booking is yung 3 supa. Ayan. So, mag-reveal na tayo ng kinita natin, guys.
So, ang kinita natin today is, ayan, 2,650. Tapos i-plus pa natin yung mga tip, tsaka yung, yung mga, may isa pa akong guys na kinita kanina na hindi siya nasa loob ng Lalamove. So, ito. So, ang total natin kinita is 3,031. Yan yung kinita natin buo ngayong araw. Tapos, yung 2,650 plus 600. Ito guys kasi yung yung una kong booking, na-deliver ko na sa bahay nila. Hindi nila pinababa. Tapos, yung iba nilang gamit, kinarga nila. Tapos, sabi nila, idalhin sa FEU. Tapos yun, nagbigay sila ng 600 sa akin. Yan. Kaya, wala na dyan sila Lalamove. Tapos yung 156, yung unang booking na yon, ang total bill lang nila is 1,744, pero 2,000 yung binigay nila. Yun yung 156. Plus yung 165, yung sa ating second booking na na-deliver natin, nagbigay siya ng 165. Tapos yung 160 na isa is yung isang toll fee na sobra. Yan. Dalawa kasi sila nag-toll fee. So yung isa, binayad ko. Tapos yung isa, ito, sobra na. So, okay. So, ayan. Ang total natin ay 3,731. Tapos, yung natakbo natin ngayong araw na to sa buong maghapon is 214 kilometers. Tapos, pag-asa ko, nagpapultang ako, ang nagastos ko is 911. Sa ilang litro yon? 15.8 liters. So, nasa 19 na din. 16 liters na din yung yung aking nakonsumo. So, from 3,731, babawasan siya natin ng 911 plus yung 100 na tanghalian ko kanina. So, less 911 less 100 pesos. So, yan. Ang ating malinis na kinita ngayong araw is 2,720. Ayan, binawasan natin ng 1,011 na yung gastos natin ngayong araw. Pwede na. Para sa 11 hours na kita, na biyahe, 2,720 yung kinita natin, guys. So, ayos na. Pwede na, di ba? So, ayan guys, kung nagustuhan mo ang content natin ngayong araw na to, ang ating video, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-follow sa ating FB page. Ayan, yung Sir Pasky TV. Tapos, kung napapanood mo man to sa YouTube, is paki-subscribe na din guys, para mas ganahan tayong mag-edit, tsaka para lumago yung ating channel, para mas makapagbigay pa ako sa inyo ng mga idea at experience. Parang, yun, magiging lab rant nyo ako sa kung gusto niyo mang pasukin itong Lalamove delivery app. So, ayan. So, guys, peace out.